Patuloy po ang hakbang ng pamahalaan para matugunan ang siksikan ng mga bilangguan sa bansa. Kaugnay niyan, inaasahan namang nasa 1,000 persons deprived of liberty ang mabibigyan ng pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago matapos ang taon. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, live. Mga problema at solusyon sa mga siksikang bilangguan o kulungan sa bansa. Yan, Angelique, ang tatalakayin sa magaganap na National Jail Decongestion Summit sa December 6 at 7 ngayong taon sa isang hotel dito sa Maynila. Sa palace briefing kanina, sinabi Angelique ni Justice Assistant Secretary Spokesperson Miko Clavano na dadaluhan ng mga kinatawan mula sa Korte Suprema, Department of Justice, DILG at mga eksperto ang event. Sa tulong ng event na ito ay maaagapan ang mga posibleng problema sa mga bilangguan. Sabi ni Ase Clavano, inaasahan ang pagdalo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa event at iba pang opisyal. Overcrowded na mga bilangguan ang susolusyonan dito. Mas overcrowded aniya ang BJMP female facilities kumpara sa male PDLs. Tatlong proposed activities and strategies, no? First is to reduce admissions, and I will talk more about the short-term activities to address that. Second, increase releases by legal means. And third, to expand capacity of jail facilities. So we will have short-term goals as well as long-term goals, which we hope to discuss and thoroughly analyze in the Jail Decongestion Summit. Ilan pa sa susulong ng gobyerno ayon kay Clavano ang pag-aayos sa mga jail facilities. Gayon din ang pagsuporta ng DOJ sa mga batas kaugnay nito. Samantala, Angelique, kaugnay naman sa pag-ibigay ng pardon ni Pangulong Marcos sa mga PDL, sinabi ni Ase Clavano na nasa tanggapan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang listahan ng mga mabibigyan nito. Nasa 1,000 PDL ito na inaasang igawad bago matapos ang taon. Tradisyon na ito tuwing holiday season at kadalasang kabilang ay yung mga elderly o yung mga matatanda at yung mga may iniindang karamdaman. Live mula rito sa Malacanang, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.